Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat and happy Lord's Day. Ang na-assign po sa akin na parable ay ang parable ng the new wine in the old wineskin. Ang kasunod o parte ng parable ng the new garment and the old garment na na-preach po ni Brother Reniel noong nakaraang Sunday. Pero sa ating pag-aaral ngayon, papamagatan ko siyang why the disciples of Christ do not fast. Sa kadahilan ng i-cover natin ang buong section ng Luke chapter 5, verse 33 hanggang 39. At para po sa ating text ay makibukas kayo sa akin sa Luke chapter 5, verse 33 to 39. And they said to him, the disciples of John fast often and offer prayers, and so do the disciples of the Pharisees, but yours eat and drink. And Jesus said to them, can you make wedding guests fast while the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and they will fast in those days. He also told them a parable. No one tears a piece from a new garment and puts it on an old garment. If he does, he will tear the new, and the piece from the new will not match the old. And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins, and it will be spilled, and the skins will be destroyed. But new wine must be put into fresh wineskin, and no one after drinking old wine desires new, for he says the old is good. So ang pangyayari po sa text na ating binasa ay makikita din natin sa Matthew chapter 9 verse 14 hanggang 17 and Mark chapter 2 verse 18 hanggang 22. Kung ating pong papansinin, almost identical ang bawat passages sa bawat accounts na ito, maliban na lamang sa pagdetalye ni Matthew kung sino ang nagtanong kay Jesus. Sabi sa Matthew chapter 9 verse 14, lumapit kay Jesus ang ilang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at tinanong siya. So yung nagtanong kay Jesus about fasting is yung mga disipulo o tagasunod ni John the Baptist. At ang kasunod na kaibahan ay ang karagdagang salita na inilagay ni Luke sa pagtatapos ng talinhaga na wala sa iba ay ang verse 39. Wala ring taong nakainom na ng lumang alak ang maghahanap ng bagong alak dahil tiyak na sasabihin niya mas masarap ang luma. Kaya naman magkakaroon tayo ng kasiguraduhan na wala tayong mami-miss out sa pangyayaring ito sa kadahilan ng almost identical naman ang bawat passages sa bawat accounts at nabanggit din naman natin yung ilang mga pagkakaiba. And as we go into this event o sa pangyayaring ito, si Jesus at ang kanyang mga disipulo ay nasa bayan ng Capernaum. Sa pagkakataong ito, katatapos lang magpagaling ni Jesus ng isang lalaking paralitiko na idinaan sa bubungan ng bahay. So we familiar naman tayo dyan. At ganoon din, tawagin ang nag-iisang apostol ni Kristo na isang tax collector na si Matthew, o mas kilala rin sa tawag na Levi. Pagkatapos nito, may mga taong lumapit kay Jesus na may tanong tungkol sa kanilang pagfa-fasting o pag-aayuno. Sabi sa ang salita ng Diyos, Luke chapter 5 verse 33, may mga tao roon na nagtanong kay Jesus, ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at ng mga Pariseyo ay madalas mag-ayuno at manalangin. Bakit ang mga alagad mo ay panay lang ang kain at inom? Si John the Baptist na naghanda ng daan para kay Jesus at ang mga Pariseyo na isang mahigpit at relihiyosong grupo ng mga Hudyo
ay may mga alagad na nag-aayuno. Ngunit ang mga alagad ni Jesus ay kaiba. Sila ngayon ay nagdiriwang kasama pa ang isang lupon ng mga tax collector na kilala bilang mga makasalanan. Kaya naman sinagot ito ni Jesus sa dalawang pamamaraan. Sa pagsagot sa pamamagitan ng rhetorical questions sa verse 34 hanggang 35 at sa pamamagitan ng talinhaga sa verse 36 hanggang verse 39. And as we observe these passages, mapapansin natin na ang sagot ni Jesus ay pumapatungkol sa usapin hindi lang sa pagfa-fasting, but it reveals something of who He is and what He is doing in that time. Kaya naman po sa mensahe na nakita natin sa pag-aaral na ito, si Kristo ang katuparan ng mga pangako sa lumang tipan at ang siyang nagtatag ng bago na mas nakakahigit para sa mga tao ng Diyos. Again, si Kristo ang katuparan ng mga pangako sa lumang tipan at ang siyang nagtatag ng bago na mas nakahihigit para sa mga tao ng Diyos. Christ is the fulfillment of the promises in the Old Covenant and the one who established the new and better one for God's people. At para po sa ating unang punto, si Kristo bilang katuparan ng mga pangako sa lumang tipan. Si Kristo bilang katuparan ng mga pangako sa lumang tipan. Sinimulan ni Jesus ang kanyang sagot sa paggamit ng isang ilustrasyon. Ito ay nasa anyo ng isang tanong na ang tanging sagot lamang ay hindi. Verse 34, sabi diyan, sumagot si Jesus, "Mapag-aayuno ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal?" Siyempre, ang sagot ay hindi. Sa madaling salita, napaka-improper or inappropriate na ang mga panauhin sa kasal ay magfa-fasting habang sila ay nasa panahon ng pagdiriwang. Wala naman sigurong kasalan sa mga sibilisadong lugar na mag-iimbita at pagkatapos ay hindi sila papakainin o utusan pa silang mag-fasting. But the question is, bakit ganito ang sagot ni Jesus? At bakit ganito yung ginamit niyang illustration? Pero before we answer that question, alamin muna natin what is fasting, or sa context na ito, what is biblical fasting. Biblical fasting is going without food accompanied with prayer for a spiritual purpose. Ang pag-aayuno ay ang hindi pagkain para sa isang spiritual na layunin. Madalas na inuugnay ng Biblia ang pag-aayuno sa panalangin, tulad ng nasa verse 33, yung sinabi ng mga disipulo ni John, mag-ayuno at manalangin. Kung saan ang nag-aayuno ay hindi kumakain. Sa halip ang kanyang oras ay inilalaan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Pinapakita nito ang taimtim, seryoso, at taus-pusong debosyon ng taong nag-aayuno para sa iba't ibang mga kadahilanan. Well, as we look sa Bible, ang kautusan ng Diyos sa lumang tipan ay nagtakda lamang ng isang pag-aayuno sa loob ng isang taon. At yan yung sa araw ng pagbabayad sala o Day of Atonement. Makita natin yan sa Leviticus chapter 16, verse 29 to 34. Kung saan ang pag-aayuno ay inilalarawan bilang pagtanggi sa sarili o afflict yourselves. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon na din ng kusang loob na pag-aayuno na ilang beses din natin makikita sa Old Testament. Narito ang ilang mga halimbawa. Nag-aayuno o nagka-fasting during afflictions. Like for example, 2 Samuel chapter 12 verse 16. Sa panahon ng paghihirap, nung nagkasakit yung anak ni David kay Bathsheba, ang ginawa ni David doon ay siya ay nag-ayuno. Approaching danger, Esther chapter 4 verse 16, o yung paglapit sa panganib. Nung si Esther na ay aharap sa hari ng Medo-Persia para sila ay maligtas mula sa slaughter.
confession of sin sa Nehemiah chapter 9 verse 1 hanggang 2. Pag-amin ng kasalanan, nag-aayuno sila nung ang Israel ay nakipaghiwalay sa mga hindi nila kalahi. Bereavement, 2 Samuel chapter 1 verse 12 o pagdadalamhati. Nung si David ay nagdalamhati sa pagkamatay ni Saul at Jonathan, si David ay nag-fasting. And lastly, seeking God's guidance and help sa Ezra chapter 8 verse 21 to 23 o paghingi ng gabay at tulong sa Diyos. Sila ay nag-ayuno nung si Ezra ay humingi ng gabay sa Diyos sa kanilang paglalakbay tungo sa Jerusalem. Kaya naman ang pag-aayuno ay hindi kailanman dapat ituring na isang paraan kung saan maaaring makamit o maging karapat-dapat ang isang tao sa espesyal na pabor ng Diyos. Kundi ipinapakita nito ang katapatan ng mananamba at ang kanilang lubos na pagdepende sa Panginoon. Dagdag pa rito, ang mga Pariseyo ay lumikha ng karagdagang batas at tradisyon na may layuning tiyakin ang pagsunod sa batas ng Diyos. Kaya naman noong panahon ni Jesus, ang mga Pariseyo ay naging extreme na sa pag-aayuno, sa pamagitan ng pag-aayuno ng 2 beses sa isang linggo. And commonly sila ay nagpa-fast tuwing Tuesday and Thursday. At nakita din natin yan sa parable sa Luke chapter 18 verse 12 na kinoconfess doon ng Pariseyo na siya ay nagpa-fast 2 beses sa isang linggo. Kapag ginagawa nila ito, pinagmumukha nilang miserable ang kanilang mukha para mapansin sila ng lahat at makita kung gaano sila ka-spiritual. At ito naman ay isang bagay na malinaw na kinondena ni Jesus. Sa Matthew chapter 6 verse 16, kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magkunwaring malungkot katulad ng mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang hindi mag-ayos ng sarili para ipakita sa iba na nag-aayuno sila. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, natanggap nila ang kanilang gantimpala. Kaya naman hindi ito indikasyon ng kanilang mapagkumbaba na pagdepende sa Diyos, kundi ang kanilang pagmamataas at pagnanais sa papuri ng mga tao. At hindi ito yung tunay na pag-aayuno, gaya ng ginagawa ng mga Pariseyo. Kaya naman kahit na ang grupo ng Pariseyo at grupo ni John the Baptist ay nag-aayuno higit pa sa isang linggo, they are not a better people compared sa grupo ni Jesus na kumakain kasama ang mga makasalanang tax collector. Hindi lang dahil sa tunay na layunin ng pag-aayuno ng mga grupong ito. Dahil ang grupo ng Pariseyo, grupo ni John the Baptist, at mga tagusunod ni Kristo ay parehas na mga makasalanan. Kundi ang pinagkaiba ng mga grupong ito ay sino ba yung kanilang kasama. Kaya ang mga Pariseyo ay kasama ang kapwa nila Pariseyo sa pag-aayuno. Kung ang grupo ni John the Baptist ay kasama mismo si John the Baptist, ang grupo naman ni Jesus na kumakain at umiinom, ang kasama nila ay si Jesus mismo. At ang ilustrasyon ni Jesus ay isang kasalan kasama ang lalaking ikakasal at ang kanyang mga espesyal na panauhin at yung pagdiriwang o kasiyahan na mayroon sila. Ang kasalan ay isang panahon ng pagdiriwang. Sa kanyang sagot na tanong, sinabi ni Jesus na ang pag-aayuno sa ganitong oras ng pagdiriwang at sa presensya ng lalaking ikakasal ay lubos na hindi nararapat. Ngayon, sa paggamit ng ilustrasyon na ito, pinapahiwatig ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang lalaking ikakasal at ang kanyang mga disipulo bilang kanyang mga kaibigan o panauhin sa kasal. Hindi angkop na ang mga tagusunod ni Jesus ay mag-ayuno para sa presensya ng Diyos sapagkat kasama na nila si Jesus. Sa Old Testament, ang Diyos ay pinakilala bilang promised divine bridegroom na nagtatag ng tipan sa kanyang mga tao. Isang temang tinupad ni Jesus sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang sarili bilang ang lalaking ikakasal or bridegroom
sa accounts na makikita natin sa 4 Gospels. Ang paglalarawang ito ay nagpapahiwatig ng isang matalik at walang hanggang pag-ibig kung saan aktibong pinupursu ng Diyos ang kanyang bayan bilang kanyang bride. Nandyan yung ilang mga text na makikita natin sa Old Testament na kinikilala ang Diyos bilang yung husband o yung bridegroom. Like for example, sa Isaiah chapter 54 verse 5, "For your Maker is your husband, the Lord of hosts is His name, and the Holy One of Israel is your Redeemer. The God of whole earth, He is called." Ganun din sa Hosea chapter 2 verse 19 to 20, "And I will betroth you to me forever. I will betroth you to me in righteousness and in justice, in steadfast love and in mercy. I will betroth you to me in faithfulness, and you shall know the Lord." And lastly, sa Isaiah chapter 62 verse 5, "For as a young man marries a young woman, so shall your sons marry you. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you." So kinikilala sa Old Testament ang Diyos bilang the divine bridegroom o yung husband sa kanyang bayan. At makikita natin ngayon sa pagkakataong ito na si Jesus ang fulfillment ng mga deklarasyon na iyon. Ginamit ni Jesus ang partikular na pagkakakilanlan ito sa lumang tipan at nilapat o nilagay ito sa kanyang sarili na inaangkin na siya ang Diyos na naparito upang ipursu at iligtas ang kanyang bayan. Like for example, sa John chapter 3 verse 29, "The one who was the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete." So dito sa text na ito ay kinikilala ni John the Baptist si Jesus bilang the bridegroom at ang kanyang sarili na si John the Baptist bilang kaibigan ng bridegroom. At gaya din sa ating text sa Luke chapter 5 verse 33 to 39 at yung kaparallel nito sa Matthew chapter 9 verse 14 to 17 and Mark chapter 2 verse 18 to 22. Sa ating text, pinapahiwatig ni Jesus mismo na siya ang bridegroom. And by claiming this title, hindi lamang gumamit si Jesus ng isang figure of speech. Inangkin niya mismo na siya ang pinakahihintay na divine husband na tinutupad ang relational promise na nabasa natin sa lumang tipan. Ang ilustrasyon na ito ay isang magandang larawan na nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal ni Jesus para sa lahat ng kanyang mga tagasunod. Dahil si Jesus ay talagang kasama nila, hindi nararapat pa ng pag-aayuno. Ang Diyos ang siyang kasama nila mismo. Hindi angkop para sa kanila na mag-ayuno habang sila ay patuloy na gumagawa ng mga gawa ng Diyos at nagsasalita ng mga salita ng Diyos. At sa panahon nila ay ang panahon ng pagdiriwang. Dahil ang ipinangakong Mesaya na magliligtas sa kanyang bayan mula sa kamatayan at kasalanan ay kasama na nila ngayon. Kaya naman kung ang pagkakakilala mo lang kay Jesus ay isang religious leader, a great moral teacher, or a historical figure, well, He is far more beyond those titles. He is a God, Diyos siya na nagkatawang tao dito sa lupa upang iligtas sa mga taong mga makasalanan tulad ng mga tax collectors, tulad ko na makasalanan at tulad mo na makasalanan. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus sa verse 32, angat lang tayo ng konti, "Naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi sila." And what a great picture it is kung ating i-imaginin ang Diyos na banal, the second person of the Trinity, who is the Creator, mas matagal pa kaysa kay Abraham,
Diyos na walang hanggan, nasa Kanya ang lahat ng karapatan, kumakain, umiinom, nagdiriwang, kasama ang mga taong mga makasalanan. Nakagaya ko at kagaya mo ang dahilan kung bakit siya naparito dito sa lupa upang tawagin tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Gayunpaman, darating ang araw na siya ay kukunin mula sa kanila. Verse 35, isang malinaw na pagpapahiwatig ni Jesus sa kanyang kamatayan. Kung magkagayoy, magluluksa sila at ipapahayag ito sa pamagitan ng pag-aayuno. Verse 35, ang salita ng Diyos, ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno. Well, we all know what happened. Ilang panahon lang ang nagtagal, ang kasama nila sa piging na ito ay mawawala. Simula ng paghuli at pagdala kay Jesus sa krus, siya ay pinahirapan at namatay. Kailangan natin tandaan na ang gayong takot, kalungkutan at guilt ng kanyang mga tagasunod ay panandalian lamang. Dahil si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay, umakyat sa langit at ngayon ay nabubuhay magpakailanman. Ang pag-asa, kapayapaan, katapangan at kagalakan ngayon ay ang siyang nagkakarakterize sa mga disipulo ni Jesus. Bagamat si Jesus ay wala na sa kanilang piling, ang pinangakong banal na espiritu ang siyang maggagabay sa kanila dito sa lupa sa kanilang pamumuhay at paglilingkod sa Diyos. Gaya din ng iniwang mensahe ng ating Panginoong Diyos sa kanila sa John chapter 14 verse 25 to 28. These things I have spoken to you while I am still with you, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you in all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you, and let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. You heard me say to you, I am going away, and I will come to you. If you love me, you would have the choice, because I am going to the Father, for the Father is greater than I. Kaya naman ang mga apostles noon, ang early church noon, ang mga Kristiyano sa kasaysayan, at tayong mga Kristiyano ngayon, ay masaya at tapat na nag-aayuno. At isa sa mga maraming dahilan nito ay ang pag-asang ang bridegroom na umalis ay muling babalik para sa kanyang bayan, para sa kanyang mga tao, para sa kanyang church, para sa kanyang bride. Ang pangakong paniguradong tutuparin ng ating tapat na tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. At pala naman sa ating ikalawang punto, si Kristo bilang nagtatag ng bagong tipan. Si Kristo bilang nagtatag ng bagong tipan. Hindi sinabi exactly kung bakit nag-aayuno ang mga disipulo ni John the Baptist. Ito ay ginagawa nila probably one of these two reasons. Maaring sila ay nagdadalamhati dahil sa kanilang kasalanan, dahil ang pagsisisi ay ang central theme ng ministeryo ni John. O maaaring sila ay nagdadalamhati dahil sa pagkamatay mismo ni John the Baptist sa pagkakataon na ito. Gayunpaman ang katotohanan ay ang mga disipulo ni John at ang mga tagasunod ng Pariseyo ay parehong nag-aayuno alinsunod sa turo o halimbawa ng kanilang mga pinuno. Samantalang ang mga disipulo ni Jesus ay hindi. Sa madaling salita, ang tanong kay Jesus, bakit ang mga tagasunod ni Jesus ay naiiba? Bilang tugon ay sumagot si Jesus sa pamamagitan naman ng talinhaga bilang pangalawang bahagi ng kanyang sagot. And again, basahin natin yung talinhaga sa verse 36 to 39. Sinabi rin ni Jesus sa kanila ang talinhagang ito, hindi ginugupit ang bagong damit para ipagtagpi sa luma. Kapag ginawa ito,
masisira ang bagong damit at ang telang itinagpi ay hindi babagay sa lumang damit. Wala ring maglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ginawa ito, puputukin ng bagong alak ang sisidlan. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balak. At wala ring taong nakainom na ng lumang alak ang maghahanap ng bagong alak dahil tiyak na sabihin niya, mas masarap ang luma. Kung ating papansinin, ang talinhagang ito ay naglalaman ng dalawang ilustrasyon. Una, walang pumupunit ng isang parte mula sa isang bagong damit upang ipagtagpi ito sa isang lumang damit. Ang resulta ay masisira yung bagong damit at ang bagong tela ay hindi babagay sa lumang tela. Well, kung ating titingnan, napakahalaga ng pananamit noong panahon ni Jesus na nagsisilbing pangunahing palatandaan ng katayuan sa lipunan, kayamanan, trabaho, or religious status. Like for example na lang sa Matthew chapter 27 verse 35. And when they had crucified him, they divided his garments among them by casting lots. So, di lang ito pinapakita ang katuparan ng propesiya sa Psalm chapter 22 verse 18. Makikita din natin dito ang importansya ng pananamit sa panahon nila. Nung ang mga centurion ay nagpalabunutan kung kani-kanino mapupunta ang bawat bahagi ng kasuotan ni Jesus nung siya ay pinangako sa krus. Bagamat nagsisilbi itong pangunahing pangangailangan, ang pangangamit noong unang siglo ay ginagamit din para mag-communicate, to display something with specific garments. Tulad na lang ng mga iba't ibang mga palawit sa kanilang mga damit na nagpapakita ng pagsunod nila, commonly ng mga Pariseyo, sa kanilang batas. So yan yung unang illustration about garments. Pangalawang illustration naman is walang taong maglalagay ng bagong alak sa lumang balat na lalagyan o wineskin. And as I search kung ano nga ba yung wineskin o sisidlang balat, kung inyo siyang titingnan, iba't ibang hugis siya na parang bituka. Pero gawa siya sa balat ng hayop. At doon nilalagay yung alak. Ang mga wineskin ay gawa sa balat ng tupa o kambing. Ang bagong alak ay ilalagay sa old wineskin at may posibilidad na pumutok ito dahil ang bagong alak ay nag-ferment at nai-stretch nito ang old wineskin. Ang lumang wineskin ay marupok na dahil ito ay matagal na o nagamit na. Ang resulta nito ay masayang lamang ang alak at ang wineskin ay masisira. Kaya dapat ang bagong alak ay ilagay sa mga new wineskin na mas nababanat at mas matibay habang ang alak ay na-ferment. At kung atin ding titingnan, sa kanilang panahon, ang alak ay napakahalaga sa panahon nila Jesus. Nagsisilbi itong isang pangunahing inumin para sa kanila. Ang pagbibigay ng alak ay isang mahalagang gesture ng pagtanggap ng mga bisita. At isa din itong simbolo ng isang relihiyosong pamumuhay sa kadahilanang ito ay ginagamit sa mga pag-observe ng batas ng Diyos. Katulad na lamang ng mga ritual sa templo bilang tinatawag itong drink offering. At ganoon din, ang alak ay iniinom sa kapistahan nila tulad ng Passover. Kaya naman, sa ating observation, ang mga ganitong illustration ay relatable sa kanilang panahon. Lalo na para sa mga tagasunod ni John the Baptist at mga Pariseyo. We can spiritualize ano ang sinisimbolize ng old garments and new garments, at ng old wineskin at ng new wineskin na ginamit na ilustrasyon ni Jesus. Pero sa akin pong personal observation, parehas na ang damit at alak ay may religious significance na makaka-relate ang kausap ni Jesus ng mga relihiyosong tao.
at pag-iingat na din para hindi tayo malihis sa pinakapinupunto ni Jesus. Parehas ang pinupunto ng dalawang ilustrasyon na ito. Ang new garments ay hindi pwede sa old garments. Ang new wine ay hindi pwede sa old wineskin. Ang bago ay hindi pwede sa luma. Ang bago ay hindi pwede sa luma. And the question is, ano ang connection nito sa fasting? Ano ang connection nito sa fasting? Di ba nabanggit natin kanina na ang mga Pariseo ay naging extreme na sa pagsunod ng batas ng Diyos? Na sila ay gumagawa pa ng karagdagang batas para mas lalo itong masunod. Ang pagpa-fasting na itinakda lamang ng Diyos sa Day of Atonement at ang voluntaryong pagpa-fasting ng mga Israelita ay ginagawa nilang dapat 2 beses na sa isang linggo. Kung saan umuuwi na ito sa kanilang mataas na pagtingin sa sarili pag ito ay nasusunod, nag-aakalang nakakamit nila ang pabor ng Diyos at nag-aasam ng papuri ng mga tao. Sa madaling salita, ang mga Pariseo ay naging matatawag nating mga legalist. Yung mga you may ay ginawa na nilang you must. Ito ang new garment at new wine na nilalagay nila sa old garment at old wineskin na nagsisignify naman ng batas ng Diyos sa lumang tipan. So again, ang new garment at ang new wine na inilalagay nilalagay nila sa old garment at old wineskin na nagsisignify naman ng batas ng Diyos sa lumang tipan. Pero ano nga ba yung legalism o legalist? Na kung saan ayon ngayon ang estado ng mga Pariseo. Sabi ni John Piper, legalism is the conviction that law-keeping is the ground of our acceptance with God. The ground of God being for us and not against us. Ang legalism ay ang paniniwala na ang pagsunod sa batas ang batayan ng pagtanggap ng Diyos sa atin. Ang batayan ng pagiging kakampi ng Diyos at hindi laban sa atin. Isa itong pagtatangkang magdagdag ng anuman sa natapos na gawain ni Kristo. Ito ang pagtitiwala sa anumang bagay maliban kay Kristo at sa kanyang natapos na gawain para sa katayuan ng isang tao sa harap ng Diyos. And as we deep dive sa puso ng isang legalist, inihihiwalay niya consciously or unconsciously ang batas ng Diyos sa Diyos mismo na nagbigay ng batas. Hindi niya gaanong hinahangad na sundin ng Diyos o parangalan si Kristo, kundi ang pagsunod sa mga tuntuning wala namang ugnayan, wala namang personal na kaugnayan. Walang tunay na pag-ibig, kagalakan, buhay, o tunay na pagnanais sa pagsunod sa Diyos. Well, hindi ito maaari at hindi ito katanggap-tanggap, lalo na sa Diyos. They added laws to His own laws, not to exalt Him better, but to exalt themselves above the people. And as we look to some of churches today, may mga dogma ang ilang mga simbahan na tila ba ito din ay parang batas ng Diyos. Andiyan ang mga polisiya sa striktong paraan ng pananamit. Ang hindi paggamit ng ibang translation ng Bible, ang inspired lamang ay ang KJV. At marami pang maliliit at malalaking bagay na pinapatupad ng iglesia na labas na sa salita ng Diyos. Even though some of their intentions were good, the observer only ended up as bad, as a legalist, gaya ng mga Pariseo. At ang nakakalungkot pa dito, sila pa kung minsan ang nagiging dahilan bakit ayaw na ng mga tao na pumunta sa simbahan. Ang bawat simbahan ay may karapatang magtakda ng sarili nitong patakaran sa ilang mga particular na area. Ngunit kapag ginagamit natin ang patakarang ito upang gapusin ang konsensya ng tao, sa sukdulang paraan at gawin ang mga patakarang ito dahil ito ang siyang magtatakda ng kaligtasan ng isang tao o
o kapaboran sa harapan ng Diyos, tayo ay mapangahas na sumusubok sa karapatang ang tanging Diyos lamang ang may roon. Kaya naman kasunod nito ay hindi lang nire-reveal ni Jesus ang kabaluktutan ng mga Pariseyong ito. Pinapahiwatig niya rin dito sa talinghagang ito na siya ay may dalang new garment, na siya ay may dalang new wine na hindi na ilalagay sa old wineskin, kundi sa new wineskin. Sa parehong pagkakataon, binigyang diin ni Jesus ang kanyang pagdating. Ang lumang tipan ay ang old garment at ang old wineskin. Ang pagdating ni Jesus at ang kanyang pagtatag ng bagong tipan ay ang new garment at ang new wine na nakalagay na sa new wineskin. Hindi na parito si Jesus para lang magtagpi ng kakulangan sa relihiyong Hudyo, kundi ito ay palitan ng bago. Ang puntong tinuturo ni Jesus sa kanyang pagdating ay nagdala siya ng isang bagong bagay, isang bagong tipan, a new covenant. And as we look sa Luke chapter 22 verse 20, dito ay formal na in-establish ni Jesus sa upper room bago ang kanyang pagdakip, ang bagong tipan. And likewise the cup after they had eaten, saying, "This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood." Jesus established the new covenant to fulfill what the old covenant was pointing out and what the people failed to keep. Itinatag ni Jesus ang bagong tipan upang matupad ang itinuturo ng lumang tipan at ang hindi natupad ng mga tao. Ito ay natatag upang magbigay ng permanenteng kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, kung saan hindi na nila kailangan pang paulit-ulit na pumatay ng hayop para sa Diyos. Ganoon din naman ang pag-ukit sa puso ng mga batas ng Diyos sa kanyang mga tao at ang pagkakaroon ng direktang ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na kailanman hindi na mamamatay pa. Sa halip na ayusin ang tradisyonal na gawain sa pagiging matuwid ng relihiyong Hudyo, naparito si Jesus upang mag-alok ng tunay na paglago sa katwiran ng Diyos na parang new wine na inilagay sa new wine skin. Isang bagong dahilan upang magdiwang na parang mga panauhin sa isang kasalan. Ang kaligtasang dala ni Jesus ay nangangailangan ng panibagong pag-iisip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pamumuhay bilang mga tao ng Diyos. Ang aral ay simple lang. Huwag pagsamahin ang luma sa bago. Sa halip, tanggapin mo ang mga turo ni Jesus na nagbibigay ng higit na kagalakan sa lahat ng naniniwala sa Kanya. Mga Pariseyo, tanggapin nyo ngayon yung dalang katuruan ng ating Panginoong Jesus. Ang kagalakang ito ay ang kagalakan ng kaligtasan. Mga pinatawad, may kapayapaan sa Diyos, mga buhay na binago, mga pagpapalang sa Diyos lamang tunay na matatagpuan. So, madaling salita, there's no room for this old Jewish legalistic fasting. Ang Panginoong Jesus ay nagdadala ng bagong alak ng kaligtasan, ng pagsagip mula sa walang hanggang pagkawasak na dulot ng kasalanan. Ang kaligtasang ito ay ibinibigay mula sa lahat ng tatanggap nito mula sa Kanya. Maging Hudyo man o hindi, itong turing mang itong mataas na tao o pawang simpleng mamayan lamang. Lahat ng lumapit kay Jesus para sa kaligtasan ay magkakaroon. Ito ay isang regalo, hindi dahil sa pamagitan ng ating mga pagsisikap o merito. Nakakamit ang kaligtasan, kundi sa pamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Kaya naman ang bagong alak na ito ay nangangailangan ng bagong sisidlang balat. Mga sisidlang balat ng pasalamat, kalayaan, kasiglahan, at kusang loob na paglilingkod sa Diyos.
And verse 39, ang salita ng Diyos, sabi dito, wala ring taong nakainom na ng lumang alak ang maghahanap ng bagong alak. Dahil tiyak na sasabihin niya, mas masarap ang luma. Diniliin ito ni Jesus sa mga salita sa verse 39 na tumutukoy sa kawalan ng pagnanais na magbago at katigasan sa pagsunod sa mga tradisyong gawa ng tao na siyang katangian ng mga Pariseyo. Tulad ng isang taong nakainom ng old wine at nagsasabing ito ay laging mas mainam kaysa sa anumang bago, tinatanggihan din ng mga Pariseyong ito si Kristo sa pamamagitan ng pagkasabing ang kanilang lumang pamamaraan ay nakahihigit kaysa sa pamamaraan ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos kay Jesus. Ngunit ang kanilang lumang pamamaraan ay hindi katulad ng pamamaraan ng Diyos. Nagdadagdag sila ng napakaraming sariling tuntunin at regulasyon at ginagawa nilang burden ang paglilingkod sa Diyos. Kaya nawala na sa kanila ang pamamaraan ng Diyos. Madalas nilang pinupuna si Jesus at ang kanyang mga tagasunod, lalo na ang mga itinuturing nilang hindi karapat-dapat sa mga pagpapala ng Diyos, tulad ng mga tax collector. Nakalungkot na hindi nila naisip ang kanilang sariling pagiging makasalanan. Ngunit buong pagmamalaking iniisip na hindi nila kailangan ng kanyang kapatawaran dahil sa mga bagay na kanilang ginawa. Sa puntong ito, yung kanilang pag-aayuno o yung pagsunod sa batas ng Diyos, sa pagsunod sa kanilang sariling batas na ginawa. Well, hindi naman pinagbabawal ni Jesus ang anumang uri ngayon ng pag-aayuno. Sa halip, nireject niya ang sapilitang paraan ng pag-aayuno na itinuturing ng mga Pariseyo na pagkamit ng pabor ng Diyos at isang formal na gawain lamang. Well, si Jesus, nagsagawa rin siya ng pag-aayuno at maingat na itinuturo ito sa kanyang mga disipulo sa Matthew chapter 4 and Matthew chapter 6. Ngunit ito ay palaging kusang loob, hindi kailanman upang makamit ang espesyal na pabor ng Diyos o bilang isang paraan ng pagkamit ng anumang merito. At gaya nga ng sinabi ng writer ng Hebrews, Hebrews chapter 8 verse 6, but as it is, Christ has obtained a ministry that is as such more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. Well, Christ inaugurated a new era, kung saan ang pribilehiyo na mayroon tayo ay higit pa sa kung anong mayroon noon. Na mayroon palang nasyon na pinamumunuan ng Diyos na walang anumang human boundaries. Ang church, na may karapatan na tayong tawagin siya, hindi lang Diyos na lumikha ng lahat, kundi ating Ama na nagligtas sa atin. Na tayo ngayon ay makakalapit na sa Kanya dahil meron na tayong tagapamagitan na kasama niya, si Kristo Jesus. A greater prophet than Moses, a greater king than David, a greater priest than Melchizedek, the prophesied Messiah of all, our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya naman, why do the disciples of Christ do not fast? It is because of Christ, of who He is, and what He is doing at that time. Si Kristo ang katuparan ng mga pangako sa lumang tipan at ang siyang nagtatag ng bago na mas nakahigit para sa mga tao ng Diyos. Para sa mga hindi mananampalataya, ngayon na nakilala mo sino nga ba si Yesu Kristo, hindi lang siya basta tao. Siya ang ipinangakong Mesaya na magliligtas sa kanyang bayan at nagtatag ng bagong tipan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao para mamatay sa krus upang mabayaran ang ating mga kasalanan. Nawa makita mo ang bigat ng iyong kasalanang taglay at ginawa. Nawa makita mo ang lalim ng kanyang pagmamahal sa katulad mong makasalanan.
magsisikat manampalataya sa kung sino siya at kung ano yung kanyang mga nagawa. Para naman sa mga mananampalataya na, siyasatin mo ang paraan ng iyong pamumuhay. Ikaw ba ay namumuhay sa legalistic na paraan? Umaasa na sa iyong pagmamatuwid ay makakamtan mo ang pabor ng Diyos at papuri ng mga tao. Well, gumising ka. Nasa iyo na ang pabor ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Sapat na ang mga ginawa ni Jesus. Ang nararapat mong gawin ay mamuhay ng matuwid bilang anak ng Diyos. Ikaw ay mamuhay ng may katapatan at pagmahal sa Kanya at sa iyong kapwa, lalo na sa iyong kapwa mananampalataya. Ikaw nawa ang maging means upang mapalapit pa sila kay Kristo, hindi ang means para mas kapalayo pa sila kay Kristo at sa Kanyang iglesia. Kaya naman sa pagkakataong ito, nawa ang bawat isa ay napagpala sa mensahe ng Diyos sa atin. Let's pray. Aming Panginoong Diyos na siyang pinakadakila sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe na inyo pong binigay sa amin, kung saan nakita namin ang kadakilaan ng aming Panginoong Jesucristo. Nawa, O Diyos, ay huwag niyong hayaan na ang aming puso ay maging matigas, kami, O Diyos, ay maging mapagmataas, kung saan kami ay unconsciously nagiging self-righteous na sa aming pamumuhay. Nawa ay patuloy na makita namin ang aming pagiging makasalanan at makita namin ang kaligtasan na nakamit lamang sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo. Nawa, O Diyos, sa aming pamumuhay ay huwag nawa kami maging dahilan upang makatisod sa iba, kundi tuwin mo kami, Panginoon, na maging pagpapala pa, lalo na sa mga taong hindi pa nakakilala sa aming Panginoong Kristo. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa lahat-lahat ng inyong pong pagpapala. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.